Delikado lalo si Senador Joel Villanueva, si Pastor Villanueva. Alam niyo kung bakit? Aba, ay may plano at mukhang gagawin ng ombudsman under Boyeng Rimulya na silipin, balikan kung ano ang pananagutan at ano ang problema ni Senador Villanueva dun sa PDAP scam or pork barrel na korupsyon noong 2008. Wow! Alam nyo, mayroon pong karapatan at kapangyarihan ng ombudsman na tingnan ang mga dating mga kaso ng mga nasasangkot na mga taga-gobyerno. Kasi nga yan ay tanod bayan, ombudsman. Sila yung pag-asa ng bayan na maghabol sa mga posibleng umaabuso sa pera at kapangyarihan. Kung yung mga gunita, si Senador Villanueva, na dating congressman sa ilalim ng Sibak Party List, ay nasangkot dun sa PDAP scam nung panahong yan na controversial under Gloria Macapagal Arroyo. Kaya nga siya ay merong dismissal order from service galing kay dating ombudsman Conchita Morales Carpio. At ito ngay naging controversial dahil na-reverse pag-upo ni Martires. Yun eh. So ngayon, sinasabi ni ombudsman, pwede nilang silipin ulit. Pwede nilang balikan ito. At yan ay pag binalikan, posibleng makasuhan at managot talaga si Senator Villanueva. In other words, hindi pa safe, sa aking opinion, dito sa ganitong mga galaw, hindi pa safe si Senator Villanueva kahit siya ay merong order na ni-reverse yung dismissal. Alam niyo yung isa pang issue rito. Kasi 2016, merong dismissal. Tapos 2019, na-reverse. Ngayon, ang rules niyan sa ombudsman, o kahit yata sa korte, 10 to 15 days lang eh. Yung motion for reconsideration. Pag ikaw ay may mga paghalimbawa, may desisyon na katulad niyan, dismissal, bibigyan ka lang ng pagkakataon ng 10 hanggang 15 araw para ka mag-file ng motion for reconsideration doon sa desisyon. Ay sandali. Kailan ba siya nag-file ng motion for reconsideration? Matindi. 2016 ang desisyon ng dismissal, tapos 2019 na reverse. Eh kailan? Ay ang masakit dito nung tinatanong si dating ombudsman Martires kung kailan niya natanggap yung motion for reconsideration ipinail ni Villanueva. Hindi na rin yung matandaan. Naloko na. Kaya nga, nakikita yung mga posibleng dahilan para reviewin muli, balikan muli ni Ombudsman Rimulya itong kaso ni Villanueva. Kasi nga mukhang merong technicality, merong mga nasisilip na naging problema. Kasi kung hindi nasunod yung 10 to 15 days na pagpapile ng motion for consideration, o kung inabot ng taon or matagal na panahon bago nag-file ng MR, wala yan. Delikado talaga. May kasabihan niya tayo mga Pilipino at huwag natin kalimutan yan. Ang katotohanan ay hindi pwedeng pagtakpan. Di ba? Ayan ang nangyari dito sa isong ito. Wala akong personal ng senador, Pastor Villanueva. Pastor ka pa naman dahil meron kayong religious organization eh. Sana manaig ang katotohanan at hindi ang pang-i-impluensya kung meron man. Pagtatakip ng katotohanan kung meron man. Mananaig at lalabas ang katotohanan. Iba ngayon ang gobyerno, rule of law. Hindi palakasan, hindi koneksyon. Lalo na si Boyeng Rimulya, hindi nyo kayang aregluhin yan. Bilyonaryo yung pamilyang yan. Baka nakalimutan nyo, anak yan ni dating gobernador Johnny Rimulya. Isa sa pinakamalapit sa Marcos family. Lalo na yung dating Pangulong Marcos Sr. Ilang beses ko na sinabi yan. Malapit yan sa mga Marcos nung araw pa.
bago ito dumating ang Marcos Jr. Oh. So, lihitin mo yung mga yan, ang mga Remulla. Kaya hindi nyo pwedeng takutin dahil unang-una, kabetenyo yung mga yan. Pangalawa, hindi nyo pwedeng lagyan. Marami rin pera yung mga yan. Pangatlo, may prinsipyo yan. Paano nyo aayusin yan? Mananagot talaga kayo. Kaya nga inilagay ni Pangulong Marcos yan eh. Nang 7 taong mananatili dyan, mula ngayong taong ito hanggang 2032. Kaya kahit sino pa ang maging presidente after Marcos sa 2028, si Ombudsman Remulla, hanggat maganda ang kalusugan yan, mananatili yan. Hindi ko maintindihan kung baka sinisilip na ng iba yung tunay na kalagayang pangkalusugan. Nakita nyo, pinipersonal na. Kaupo pa lang eh. Sinisilip na yung di umano'y kalusugan ay sinagot kayo tuloy. Wala akong sakit. Normal ako. Lalampasan ko na yung mga sakit na yan. Nakarecover na ako. Ayan, sinagot na kayo. Naloko na. Ayun yun. O, di ba? Anong inyong masasabi rito? Ulitin ko Joel Villanueva, senador, pastor, hindi pa safe. Babalikan ng ombudsman ang kanyang pinagdaanan at kung paano na-dismiss, paano na-reverse, at ano nga ba ang kanyang tunay na pananagutan dyan sa PDAP scam, pork barrel scam na controversial noong 2008 during Arroyo administration. Ayan Samantala, ito magandang balita. Pilipinas, lalo pang lalakas sa pakikipagrelasyon sa mga kapitbahay nating bansa matapos nga po itong ASEAN Summit na ginawa dyan sa Malaysia. At ang pinakamaganda nito, next year, next summit, dito sa Pilipinas gagawin. Si Pangulong Marcos ang magiging chairman ng ASEAN Summit sa 2026. Next year na yan. Kaya kung naging positibo ngayon, ang matibay na relasyon, mas titindi pa dahil tayo ang chairman, ang Pilipinas ang mag-host ng next summit. Darating dito ang presidente ng Amerika, mga kinatawa ng mga bansa, ngayon ay 11 na. Kasi yung Timor-Leste ay member na ng ASEAN. Di ba? So, 11 countries plus suportado ng Amerika at ng malaking mga bansa. Darating kaya magpunta kaya si President Xi Jinping, President Xi, yung presidente ng China. Kasi kasama sila sa ASEAN Ay dito gagawin next year ang ASEAN Summit. Si Pangulong Marcos ang chairman, magpipreside ng meeting. Darating kaya ang presidente ng China? Habang-abang ito Ayan. Kaya nga lalong lumalakas ang Pilipinas sa mata, paningin ng international community. Sinisira lang kasi ng mga anti-Marcos sayang.